Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood mula sa The Revealers at saka sa Punto por Punto ng YouTube channel mula sa Katoliko. Tayo po ay naririto sa kanilang programa upang pamalian at ihayag ang isang malaking kasinungalingan na pinaninindigan ng mga Katoliko. Ang isa po sa mga saligan ng mga Katoliko, pangunahin po kay Brother Wendell, ay ang pasugong ito. Ang pasugong ito ay mayroon po tayong kopya sa kabuuan at ang kanyang ginamit sa pahina ay makikita po natin sa pahina 8 sa parting ito. Dito po kasi pinatutunayan ng ating kaibigan, Brother Wendell, na sa affidavit daw, ang unawa niya, nagkaroon daw ng retraction. At ang isa pa, bakit nagkaroon daw ng retraction? Ang kanila pong konklusyon, inoperan daw, sinuhulan daw ng kapatid na Manalo ang Carosita Trillanes na maging diakonesa sa loob ng Iglesia ni Cristo para lang kapalit ng retraction o pagbawi ng paunang salaysay na ginawa ng mga tiwaling kaanib sa Iglesia. Isa pa sa konklusyon ng mga Katoliko na napakinggan po namin kagabi, ito pong kapatid namin na si Rosita Trillanes ay walang-wala daw. Kung kaya't kailangan na kailangan daw niyang makabalik sa Iglesia ni Cristo. Para lang po sa kaalaman ninyo mga kaibigan, kailanman hindi nagkaroon ng sahod na pera ang isang diakonesa. Isang puntos po yun. Sa madalit sabi, ang kanilang sinasalaysay mula sa Katoliko, ang kanilang sinasalaysay na suhol ay hindi po makatotohanan. Isang puntos pa po. Alam niyo po ba na ang kasaysayang ito na pinag-uusapan po namin ay detalyadong isinulat dito po sa dokumentong hawak ko na yan ay problem solved na. Mapapansin niyo po may fingerprint pa at mayroong mga saksi. No, dito nga po nagkamali si Brother Wendell December 31, hindi niya alam yan ay validation lang ng notaryo. Ang isa pa po sa nagsasalaysay tungkol sa kasaysayan na nangyari noong 1942 ay ang Philippine Study Historical and Ethnographic Viewpoints. Alam niyo po ba kung saan galing itong dokumentong ito? Ito po ay makikita ninyo sa internet. At ito po ay nanggaling kay Joseph J. Cavanagh, isa pong Katoliko na historiador. At ito pong dokumentong ito ay galing mismo sa Ateneo. Mapapansin niyo po, ito po, nasa na yon? Ayan po, Ateneo. Ano po ang nilalaman ng dokumentong ito? Pinatutunayan lang naman po ng mga kapwa ninyo Katoliko, mga kaibigan, na yung nangyari po noong 1942 ay nakasalig lamang sa opinyon. Sa opinyon lamang at hindi sa isang makatotohanan na dapat ay inilalapat ng isang hukuman. Yan po ay makikita ninyo sa pahina 24 na may pamagat na The People of the Philippines, Plaintiff and Appellee versus Rosita Trillanes, accused and appellant. Yan. Philippine study po yan. Ang gumawa po niya ay isang Katoliko. Ngayon, balikan po natin yung kanilang argumento. Ano daw ang sinabi? Parang yun lang ang bala ni Brother Wendell Ano daw ang sinabi nung apela? Meron pa po akong isang dokumento. Kung po kami, ito po ay isa sa ginawa ni kapatid na Rosita Trillanes. At dito inilahad sa number 2 kung ano ang ginawa niya nung siya'y nag-apela. Ipinagpapauna na po namin nang mag-apela ang kapatid na Rosita Trillanes sa Court of Appeals, wala siyang isinalaysay doon para tindigan ang paggahasa sa kanya ng kapatid na Manalo.
bagay na ipinipilit ng mga Katoliko. Walang ganon. Kung meron kayong maipakikita, maglabas po kayo. Time na, bro. Ang sabi po dito, Bro, time na, bro. sige po, Pina, ano ko lang, pinaparinig ko lang na time na. Time out na. Okay, Brother Wendell, for 10 minutes, Brother Wendell. saan po makikita ang oras, kuya? Oh, gusto mo maglagay ako ng oras sa screen? Pwede rin ako Ma, maglagay ma, ng oras sa screen. Wait lang ha. Opo, para makita po ng mga manonood. Okay, so maglabas muna ako dito ng oras natin. Online timer. Wait lang. Online timer para makita. 10 minutes. Pakiusap lamang po, Brother Jando. Wala pong sisingit sa usapan mamaya kahit mag-init ang Oo, usapan. Ano po? walang problema yan, bro. Kasi pag diniklara na one-on-one, talagang walang sisingit, bro. Ganyan kami dito. Pag diniklara na one-on-one, pag nag-finalize na yan ay one-on-one, talagang walang ano yan, walang sisingit dyan. Ah, timer. Okay. So, para makita sa screen. Wait lang ha. Para makita sa screen. Okay. Oh. Ha? Oo, yeah, ayun lang. Hmm. Sige. Wala. Inamama ka na. Mama, pun, kalot, mamama ko. Okay? Dito tayo ngayon sa, wait lang ha, para maano ko to, yung timer natin. Zoom Sa 1. sa 1 minute din po, Kuya Jando, sa 1 minute po na Ang, answer. wa- ang 1 minute naman dito ko sa cellphone, papakita sa cellphone. 1 minute. Okay. Base reference. Ay, mali. Timer screen. Mali. Zoom to, di timer screen yung naano ko. Timer, copy. Zoom 1. Mali yung na paste ko. Okay. Yan. Okay. Uy, sleepy na. Okay. Oh, wait lang ha. Sige, go ahead. 10 minutes. Okay. Saan po Pag, ang 1 minute po natin, Kuya? ito, 1 minute. Ito ako sa cellphone mag ano ng 1 minute. Sige, go ahead. Okay. Unang tanong, dahil sabi niya, isa sa mga kasinungalingang inilahad ko ang kaugnay sa suhol ni Trillanes. Binanggit ko ba kagabi ang sinabing walang suhol si Trillanes? Binanggit ko ba kagabi? Ito po. Ang narinig ko po sa inyo kagabi, suhol para matanggap ang retraction mula kay Rosita Trillanes. Hindi, Kaya Brajando, nagtanong pa objection. po kayo, isang Yes. minuto Wait po, lang, wait lang muna. Ah, may isang minuto pa po akong ano, pagsagot. yes, naka-time ka bro. Meron ka pang 46 seconds to answer. Ano yan, Brother Wendell? Categorical question. Ang sinabi ko, sabi kasi niya kanina, isa sa kasinungalingan na sinabi ko, walang suhol na natanggap si Trillanes. Kaya sabi niya, kahit kailan ang diakonisa walang suhol. Kaya nagtanong ako, may binanggit ba ako na si Trillanes ay walang suhol na natanggap? Okay, wait lang ha. So, ang tanong mo is, categorical? Counter objection. Ang tanong mo, Brother Wendell, hindi yung categorical. Kasi wala namang pagpipilian May naman dun eh kung, binanggit ba ako o wala? Yun. Counter yun, may objection po, binanggit o wala. Brother Bando. Oh,
May binanggit o wala? Naman. Oh, oh. May binanggit o wala? So categorical yun, may binanggit o wala? Objection po muna. Ha? Counter objection po muna, Brother Jando. Ano yun? Anong counter objection mo? Ayun. Una po, mamaya ipakikita namin yung video tungkol sa bagay na yan. Pero ang gusto ko lang po mangyari sa pagkakataong ito, ang tinitindigan ko po na kanyang kasinungalingan ay terminong may suhol. Wala po akong ipinresenta na walang suhol. Kasi binanggit niya po kagabi na suhol ang pagiging Diakonesa sa kanya para maging makuha yung retraction mula kay Mari mo ba Rosario. ipakita yung video bro para for clarification bro kasi ang tanong kasi ni Brother Wendell kasi meron ka ba daw narinig na binanggit niya? Sabi mo meron kang video. Pwede mo ba i-play yung video ngayon para malaman natin? Opo, epi-play ko po ngayon. Sige, Ah, sige. ito Pagkano po. mo na bro. Wala. Wala akong naririnig. Standby lang po at loading. Teka lang, Brother Do. Yeah. Comments. Hindi ko pa sure kung dito sa parting ito, pero hahanapin ko. Teka lang ha. Follow-up question na lang, Brother Do. Hindi, saglit lang po kasi meron video po eh. Binanggit niyo po dito na suhol. Is magkakaroon tayo ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother Wendell Talibong at saka ni Brother Vida ng The Dealers. So, yun ang ating abangan bukas. Walang topic. Walang topic muna bukas ha. Sino ba na? Sinasabi dapat po ay di ba? Mag-aapila ka. Kawat. Nasa last presentation po yun eh. Ito na po. Malapit na po sa last presentation. Sa paniniwala kung baka sakaling ako'y makaligtas sa parusa ng batas ay tinitinirang puri. Mismo, Rosita Trillanes. Resulta, siya ang umamin na siya ay nagsisinungaling. Yun ang reaksyon natin. Ito, nandito na, Brother Jando. So, sa 104, i-adjust lang po natin ng kaunti para mapakinggan yung buong silaysay niya sa bandang huli. Sinong paan talaga niyang salaysay? Pero di ba napansin, kung sinong paan itong salaysay, retraksyon niya, isang uring perjury ito, sa unang tindig niya, si Pilsa. Kaya, naduda-duda talaga sinasabi nilang retraction. At pagbalik loob, pero sila Trillanes yung kapatid Felix Manalo. Bakit? Una, tanong. Yan ang posible. Yan ang isa. Gagawin kaya niya yung pag-retract. Eh di, lumabas tuloy na sinuhulan siya para linisin ang pangalan ni Felix Manalo. Ayun! Sinuhulan siya! Oh, sabi, bro. Sinuhulan siya. Okay. So, ang sabi ni Brother Wendell doon, lumabas tuloy na sinuhulan siya. Okay, Brother Wendell. Ano masasabi mo doon, Brother Wendell? Ang na tanong niya, ang pahayag niya kanina na isang kasinungalingan ang pahayag ni Brother Wendell na walang suhol, yun walang suhol si Rosita Trillanes. Kaya sabi niya, kahit kailan ang diakonisa ay walang suhol. Kaya diyan ako nagtanong, binanggit ko ba na si Rosita Trillanes ay walang suhol?
Yon. Okay, okay. So ang tanong mo, binanggit mo ba na si Rosita Trillanes ay walang sohol? Yun ang tanong mo. Walang sohol. Brother Jando, Yes. hindi po naiintindihan ni Brother Wendell ang aking argumento sa unang pagkakataon ng aking latag. Ang latag ko po ay hindi nakatuon sa salitang walang suhol. Kabaligtaran po, ang presentation ko po ay nakatutok sa Sige, sige, salitang sige. may suhol. At yun ang sinasabi kong isang malaking kasinungalingan. Sige, Oh, palitan, sige, sige. Brother Jando, So, palitan. so, wait lang ah. Ano ko na lang yung ano, yung tanong kasi hindi kayo nagkaunawaan. Ang presentation kasi ni Midan is may sohol. Ang tanong ni Brother Wendell, walang sohol. So, dito hindi kayo nag-aabot diyan. So, mag-next question na lang tayo. Sige, Brother. Hindi. Meron pa po akong 46 seconds, kapatid na Jando. Yes, meron ka pa Tinutuloy- 46 seconds. So, itutuloy ko lang po yung oras ko sapagkat yan naman ay kasunduan natin, 1 minutong pagsagot po. Sige, sige, go ahead, bro. So, mapapansin nyo po mga manunood, ang ating pong pinakaunang argumento ay hindi po kayang gibain ng kabilang panig sapagkat ang kapatid na Rosita alinsunod sa kanyang pahayag kahapon na ipinlay po natin ay sinuhulan daw. Wala namang pruweba. O tayo, may pruweba tayo na ang isang Diakonesa walang sahod. Hindi nagkakaroon ng sahod. Bakit po? Sapagkat ang Iglesia ni Cristo non-profitable religious group at hindi ito hanap buhay. Mga kapatid, napakaliwanag po ng ating argumento, nakatindig na matibay sa harapan ng maraming Katoliko. Next question. Okay, Next question. time. Okay, next question. Okay. Sinabi niya na sa Court of Appeals, binanggit ni Rosita Trillanes ang mga pangyayari sa Court of Appeals. Tanong, nabasa mo ba ang official gazette sa decisions of the Court of Appeals? Sagot po, nabasa ko po ang tungkol sa bagay na yan at itatama ko lang po ang inyong pahayag na sinasabi ninyong wala siyang sinabi. Putol po ang ginawa ninyo sa aking paliwanag kahapon. Ang sinasaad ko po na wala siyang sinabi ay yung argumento ninyo na siya ay ginahasa na yun ang ipinunta niya sa Court of Appeal. Yun ang wala. Ang katunayan ko na buhay na referensya ay kayong lahat na mga kaibigan naming Katoliko na naniniwala sa rape case na yan, wala namang pruweba. Tandaan po ninyo mga kaibigan, hukuman po ang magsasaad kung ang isang tao ay may kasalanan sa batas ng tao. Hindi po TikTok live streamer o YouTube live streamer. Hindi po. Isang hukuman, isang lisensyadong lawyer ang dapat magsaad yan. Time. Next question. Na katanungan. Dito sa ipinakita kong decision of Court of Appeals, Official Gazette, July 1942, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na ginahasa siya ni Felix Manalo at may iba pang mga babae? Batay dito sa decision of the Court of Appeals, Official Gazette. Hindi ba niya binanggit? Sagot. Ito po, sagot. No? Teka lang po ha. Ito po. Sa Official Gazette po, wala siyang isinaad para mag-apila na siya ay ginahasa. Wala. At ang isang matibay na dapat ipakita po ninyo sa Court of Appeal, hukuman mismo ang maglalabas dapat niyan. Wait lang. Time pause muna ako. Objection. Time pause muna ako. Bro, maliwanag ang tanong ni Brother Wendell, bro. Ang tanong ni Brother Wendell, may binanggit ba si Trillanes doon sa Official Gazette na siya ay alam no na ginalaw ni Manalo? May binanggit ba siya doon o wala? Yun ang tanong, may binanggit ba o wala? Di naman sinabi kung may nagsaad ba,
May nakapagsaad ba? Ang tanong niya is binanggit ba o hindi? Pakisagot mo na yung Brother Midan kung binanggit ba na siya ay ginahasa o wala. Paki-reset po ang aking 1 minuto kung maaari para hindi po ma-interrupt. Sige, meron kang 37 seconds to answer, bro. Paki-reset po, paki-reset. Reset. Balik sa uno. Apo. Sige. Ang tanong ni Brother Wendell, binanggit ba? Ano yan, Brother Wendell? Pagalit na Brother Wendell, pagalit nga. Ang tanong ko, batay sa desisyon na ipinakita ko na nasa official gazette, hindi ba binanggit ni Rosita Trillanes na siya'y nagahasa, inabuso, at may iba pang mga babaeng ginahasa? Binanggit ba daw o hindi? Yun ang tanong. Pag-isagot, Brother Midan. Ayun, 1 minutong pagsagot po, mga kaibigang Katoliko. Wala po. Tinitindigan ko, wala. Ano ba ang nilalaman ng Philippine Gazette na yan na nag-publish noong 1942? Ano po ba nilalaman yan? Yan po ay naglalaman ng naganap noong 1941. Kung kaya't nung nag-appeal po sila sa Court of Appeal, wala siyang isinalaysay doon at meron po akong pruweba dito. Ito po ang aking dokumento na wala siyang sinabi na andun lang siya upang linisin ang kanyang sarili bilang claim lang. Ayan o, by claiming. O, balikan po natin yung sinasabi natin kanina. Yung pong kaso ng rape, hindi po ang Rosita Trillanes ang gumawa nun, kundi ibang tao na pinapermahan lang kay Rosita Trillanes. At yun, doon, Time. Okay. Okay, Brother Wendell. Follow up. Follow up, Brother Wendell. Sabi niya, hindi daw mabasa doon. Okay. Sabi mo kanina, hindi mabasa doon. Pakita ko, Brajando, ang Official Gazette, July 1942, page 393. Ito ang sinabi ni Rosita Trillanes. Pakita ko ha. Sabi niya, when I was already unconscious, he raped me. Tanong, sabi mo hindi binanggit dito sa Official Gazette, July 1942, Official Gazette, page 393. Decision of the Court of Appeals. Ang tanong. Objection po. Ang Objection. Tanong. Sandali muna. Yes. Wait lang, Brother Wendell. Meron pang objection eh. Anong objection mo, bro? Ayun. Kanina po ang katanungan niya, noong 1942, base sa Philippine Gazette, may sinabi ba si kapatid na Rosita Trillanes na siya ay ginahasa? Yun ang kanyang katanungan. Pinamalian ko po yun, moderator, sapagkat ang nilalaman ng Gazette ay yung nasa 1941. Wala nang isinalaysay ang kapatid na Rosita Trillanes sa Court of Appeal na siya'y ginahasa. Walang ganon. Kaya yung binabasa po ni kapatid na Wendell ay salaysay pa noong 1941. Kaya tama ako. Walang pagsasalaysay noong 1942 na siya'y ginahasa. Brajando. Yes, anong objection? Huwag niyang ilihis dahil ang katanungan ko, batay sa Official Gazette 1942, Decision of the Court of Appeals, wala bang nakasulat na ginahasa siya? Ang tanong niya, ang sagot niya, wala daw nakasulat. Pero, nang binasa ko at pinakita natin, Official Gazette 1942, Decision of the Court of Appeals. So, tama ba na nakasulat ito na sabi ni Rosita Trillanes, when I was already unconscious, he raped me? Ito po. Wait lang muna. So, may binanggit si Brother Wendell na nandoon sa kanyang binabasa, when I was unconscious, he raped me. Binanggit ni Brother Wendell yon, binabasa naman niya. Ang tanong, hindi ba yung pagbanggit, Brother Wendell, yung ba tanong mo o hindi ba binanggit? Sabi kasi niya, walang mabasa sa Official Gazette
1942 decision of the Court of Appeals Mm. na ginahasa. Kaya binasa natin ang parte lang sa official gazette maliban pa sa mga babae na binanggit ni Rosita Trillanes. Sabi dito sa parte niya na binanggit natin, and when I was already unconscious, he raped me. So, sabi niya, walang nakasulat. Ano to? Paki... Ako po magsasalita. Sige, Brother bro. Rondo, sana po napansin Wait ninyo lang. yung pagbabago ng argumento. Ano po? Sagot ba yan? O ano, objection? Ano yan? Objection po ito kasi binabago po niya. Counter. Ang kanyang itinatanong po kanina ay may sinabi ba? May sinabi ba si kapatid Hindi, na Rosita hindi. Trillanes? May Yun po ang binanggit tanong. ba? May binanggit Okay, ba sa official gazette na yun ang binasa ni Brother Wendell? Sabi mo, wala. Hindi po. Ang sabi po ni Brother Wendell, sabi niya, may sinabi ba si Rosita Trillanes sa Philippine Gazette na siya ay ginahasa? Sabi ko, wala. Ano ang meron doon? Sa laysay ni Rosita Trillanes noong 1941. Kaya hindi po sinalaysay ni kapatid na Rosita Trillanes ang tungkol sa rape case nung nag-apila siya sa Court of Appeal. Wala siyang sinabing ganyan. So ano yung binasa ni Brother Wendell, bro? Objection mo. Bro. Objection. Ano yan, Brother Wendell? Ano yan, Brother Wendell? Official gazette? I-search ko dito sa Official ChatGPT. pakita ko. Wait lang, i-search ko mo ChatGPT para patas tayo rito. Ang official Sige, kasi, sige, ha. binasa ko. Wait lang muna. Ano ang sinabi ni Rosita Trillanes sa official gazette? Anong taon niya, Brother Wendell? July 1942, decision of the Court of Appeals. July Official 1942, decision of Court of Appeals. So, tanungin ko muna si ChatGPT, ha, kung ano may bibigay niyang sagot dito kasi si Brother Wendell may binabasa, sabi naman ni Midan, wala daw. So, itanong din kay ChatGPT kung anong resulta rito. Okay, babasahin ko lang muna, ha, at naka-time post naman tayo for for clarification lang sa lahat ng mga nanonood. Eto, ChatGPT, yan. ChatGPT tayo ito is for clarification lang naman. Okay? Ano ang sinabi ni Rosita Trillanes sa Official Gazette, July 1942, Decision of Court of Appeals? Ito sagot ni ChatGPT. Here's what Rosita Trillanes stated in the Official Gazette, Volume 1, July 1942, her letter and her excerpt from the Court of Appeals decision. Volume 1, 1942, she began testimony. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ko sa iglesia at ukol sa inyong kabutihan, sumulat ako sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at mga bagay na akin nasaksihan. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Batangas. Noong ako ay naroon ay naranasan ko ang lubhang napakapait at napakasakit. Lapastanganin ako ni Manalo, binugbog at hinataw niya ako ng aking ikinawala ng maletao. At noong ako ay wala ng maletao, ginawa niya ang kahalayang ibig niya sa akin. Court of Appeals decision, People versus Trillanes, July 1942. In reversing her earlier libel conviction, the court characterized Felix Manalo harshly. Manalo took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo and employed religion as a cloak to cover his ito na. Nakikita naman sa screen. No, ito yung nakalagay sa Official Gazette, Volume 1, number 7, July 1942 pages. Summary. Rosita Trillanes' letter recounts her accusation, saying she was beaten, rendered unconscious, and sexually violated by Manalo. The Court of Appeals reinstated her version by reversing the libel conviction and expressing that Manalo took advantage of his position and was a man of low morals. So, ito, nagbasa lang naman ako. Ito ay ChatGPT, ha, binabasa ko lang. So,
Ang tanong ni Brother Wendell ngayon, binanggit ba ang sabi ni Midan is wala. Brother Wendell, gusto mo bang ipasagot uli yung tanong mo, Brother Wendell? Yes, dahil paulit-ulit niyang sinabi na wala. Samantalang malinaw na nasa desisyon of the Court of Appeals na pinakita natin, yung binasa mo na Tagalog, nasa English din, at binanggit pa dito ang ibang mga babae. So ito ay isa sa mga batayan kasi ng Court of Appeals sa kanilang desisyon, may libel bang nangyari o wala. Okay. So, Brother Midan, sasagot ka ba sa tanong, Brother Midan, o mag-next question ka na lang? Sasagutin ko po at kukunin ko po ang 1 minuto. 1 minuto. Sige, go ahead, bro. Go ahead. Una po, wala nga pong sinabi. At saka, ang dokumentong ipinakikita ko ay gawa mismo ng nagngangalang Rosita Trillanes, permado at may fingerprint pa. Kaya itong basihan ko ay mas credible kesa sa ChatGPT. Ano sabi niya sa number 5? Babasahin ko na lang po. That the letter and all those matters stated therein was fabricated by Raymond Mansilungan, Teodoro Briones, Cirilo Gonzalez, who induced me to sign Objection, the Brother same Janto. upon. Yes, objection. Anong objection, Brother Ang Wendell? tanong ko ay tungkol sa official gazette. Ang kanyang binasa ay tungkol sa retraksyon. Eto na tayo. Strawman fallacy na ito. Hindi, Kasi, counter objection, moderator. Bro, nasa rules natin na strawman fallacious arguments and fallacious questions are not allowed. Yung reasoning mo naman ngayon, ang tanong ni Brother Wendell is nasa official gazette, July 1942, pero yung binabasa mo naman ngayon is yung retraction. Sa rule Pinaon, number 2 po ninyo, Brother Jando, sabi niyo po, bawal lumihis sa paksa maliban kung connected. Connected Yes, ba? bro. Ang ginagamit ko na number 5 is stated by Rosita Trillanes? Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Saglit lang po. Ito. Pakinggan niyo lang po muna, Brother Jando, kasi mahalaga po ito. Brad Jando, Mahalaga po Yes, ito. Kasi Brother ang Wendell. rule Wait lang ninyo muna. may ruling na tayo sa Wait lang muna, Brother Wendell. maliban kung connected, sabi niyo po sa rule number 2. Wait lang muna, Brother Wendell. Wait lang muna. Go ahead, Brother Midan. Opo. Ang pinagbabasihan ko po ay ang rules ng moderator. Bawal lumihis sa paksa maliban kung connected. So connected po itong number 5 is stated by Rosita Trillanes. Kasi po ang itinatanong ng kapatid na Wendell Talibong ay tungkol po doon sa sulat na siya ay ginahasa kuno. Maliwanag naman po nakasulat eh. Tignan niyo po maigi. Was fabricated. Kanino? By Raymond Mansilungan, Teodoro at saka sino pa? Cirilo. Kaya hindi yan salita ng kapatid na Rosita Trillanes. Huwag niyo po ipilit. Okay, wait. Ito. So, ako magdidesisyon dito, ha? Ang tinatanong kasi ni Brother Wendell sa'yo, Brother Midan, hindi ang sinasabi sa retraction. Ang binabasa mo ngayon, retraction, na ayon sa retraction, yung sinabi doon sa official gazette, July 1942, ay isa lamang fabricated. Yun ang sinasabi sa retraction na binabasa mo. Ang tanong ni Brother Wendell, ano ang sinasabi doon sa nakasulat sa official gazette? So, yun ang tanong niya. Yung pagsasabi mo na ito ay fabricated lamang, nasa pagpapaliwanag na yun. Pero sagutin mo muna yung tanong doon, nabanggit ba doon sa official gazette na binasa ni Brother Wendell o hindi? Yun muna. Saka mo na ipaliwanag na yun ay fabricated. Sagutin muna kung nabanggit ba doon o hindi. Pamamalian ko lang po muna ang naisalaysay ninyo, moderator, sapagkat ang aking binabasa ay nakaukol po sa gazette na siyang itinatanong ni kapatid na Wendell Talibong. Kaya yung aking ginagamit na pruweba at dokumentong permado pa ay hindi po lihis. Manapa, tumbok ang katanungan mula kay Wendell. Ang sabi po dito, fabricated. Ano yung tinutukoy na fabricated? Yung tungkol nga po sa gazette eh. Ayan wait lang muna bro. Wait lang muna bro. Wait lang muna ha. Brother Wendell, may gusto kang sabihin? May objection ako.
Dahil yung binasa na niya, wala yan sa official gazette. Ang official gazette, yon ang desisyon ng Court of Appeals. At tandaan natin na ang desisyon ng Court of Appeals, its decisions are final except when appealed to the Supreme Court, na hindi yan ginagawa ni Felix Manalo. So to change the decision of the Philippine Court of Appeals, the party, Felix Manalo, must file a petition for review on certiorari. Hindi yan ginawa niya sa Korte Suprema. Ang tanong ko ay yung kaugnay sa official gazette. Ang binasa niya na may Yung lagda retraction. pa ay ang retraction. Retraction. So, ibig sabihin, inililihis niya Inilihis sa niya. retraction. Mm. Inilihis niya sa Hindi po. retraction. Brother Medan, Brother Medan, pwede ka bang maglabas nung nakasulat sa official gazette ng Court of Appeals para malaman natin kung talagang wala ba doon? Pwede mo bang ilabas yung sinasabi ni Brother Windel na official gazette, July 1942? Kung wala ba talaga doon yung sinasabi ni Brother Windel? Ikaw ang maglabas? Ito po, ganito po, Brother Jando. Ang kanyang argumento doon sa official gazette, doon sa Philippine Gazette, na Hindi yan, bro. Hindi yan, bro. Ang sabi ko sa is, sabi mo kasi wala. Sabi ni Brother Win, meron siya pinapakita na official gazette. Binabasa niya. Sabi mo wala. Ngayon, para mapatunayan talagang wala doon, pwede ka bang maglabas ng official gazette July 1942 at basahin natin kung wala ba talaga doon? Opo, pero pakinggan niyo po muna kasi pinamamalian po ninyo ang aking ginagamit na hindi naman kaugnay sa gazette. Sinasabi ko po sa inyo na kaugnay yon sapagkat ayan, basahin niyo po, kayo po ang bumasa. Sige. Official Gazette Volume 1, July 1942, number 8180, April 21, 1942. Objection Ang mo akin din. pong ipinakikita. Yes, 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 yes. Saglit lang po. Malinaw Saglit sa lang po. itaas na bahagi, Brother Saglit lang po. sa Saglit lang po. Korte ng Maynila, retraction yan. Hindi, Korte saglit ng lang. Maynila, Kinuko. retraction to. Saglit lang po, kuya. Bahagi yan. Pakinggan niyo po muna ako, hindi pa po ako tapos. Ayan City of Manila. Hindi pa po ako tapos. So, Ang rules po ng moderator, bawal lumihis sa paksa maliban kung... Bro, ang sabi ko kasi kanina bro is, talaga. ang tanong ni Brother Wendell, yung nakalagay sa official gazette, kung may nabanggit ba doon o wala. Ang sabi mo kasi wala. Pero ang binabasa mo kasi, yung retraction. Maari bang ilabas mo, ikaw mismo ang maglabas, Brother Midan, nung official gazette, July 1942, at basahin natin sa live? Ikaw mismo ang maglabas? Ayan po. Yung decision of Court of Appeals? Bago po natin Yung may pasukin yan, letterhead. kasi po, kayo ang gumawa ng rules number 2. Yes bro. Saglit Ako lang po. gumawa ng rules number 2. Huwag Pero lumihis. bakit hindi po pinapayagan? Huwag lumihis kasi meron tayong number 4 na ruling. Fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Isabihin, fallacious arguments, inililihis. Paglilihis. Ang tawag dyan bro kasi bro is strawman fallacy, yung paglilihis. Ngayon, eto naman tayo ngayon. Eto ha. Brother Pilot. Jando, huwag mo po sabihing ililihis kasi tungkol nga po sa gazette ito, hindi po paglilihis yan. Bro, yun na nga bro. Gazette Tungkol ang nga karamihan sa yan, gazette. sa gazette Bro, po ang wait lang muna ba na. Totoo nga ang binabasa mo is patungkol sa gazette. Yung binabasa mo patungkol sa gazette na ito ay fabricated. Pero ang tanong kasi na Brother Wendell, yung mismong nakasulat sa gazette, hindi yung sinasabing patungkol sa gazette. Ang tanong niya kasi, ano yung talagang nakasulat sa official gazette? Kayo na po ang nag-a-adjust sa ginawang katanungan ng aking kausap. Sana po ay wag po nung pakialam sa ginawang katanungan. Bro, nauunawaan ko kasi yung tanong. At yung objection ni Brother Wendell, nauunawaan ko rin. Adjust yung katanungan binuo ng aking kausap. Brajando. Yes, Brother Wendell. Napakalinaw naman ang aking tanong para kay kapatid na Midan. Sabi niya kasi, wala sa desisyon of the Court of Appeals na binanggit na ginahasa si Trillanes. Kaya nagtanong ako, anong itong nabasa ko? At
Meron pang, di ba, pinakita na natin yan. Ito, meron pang letterhead o official gazette. So pinakita natin yan. At may binanggit, sabi niya, wala talagang binanggit. So nabasa natin. Now, nang nabasa natin na nawalan siya ng malay, sabi niya, ginahasa siya. Ang tanong natin diyan na dapat din niya ilihe sa retraction, bakit nakasulat na ginahasa siya nung nawalan siya ng malay habang sinabi niya na hindi talaga yan nakasulat sa official gazette? Oh. Brother Midan, pag-isa ko, Brother Midan. Ganito po. Una, ang kanyang itinatanong kanina, kung doon ba sa official gazette, may sinabi ba noong 1942 si kapatid na Rosita Trillanes? Ang sagot ko, wala. Ano yung nabasa ni Brother Wendell? Ang nabasa niyo po ay sulat na ang gumawa ay si Mansilungan, hindi ang kapatid na Rosita Trillanes. Kung kaya, yung sinasabi po ninyo na nasaad noong 1942 sa inyong binabasa, yan ay pagsasalaysay na paninira noong 1941 at napatunayan sa korte na itong apat kasama si Rosita Trillanes noon ay guilty, convicted nga talo nga sa korte, talo. Bro, Jando, objection. Yes. Anong objection, Brother Wendell? Oh. Malinaw naman yun, no? Sabi niya, walang nakasulat. Pero, nang binasa Hindi po, natin... walang sinabi, hindi nakasulat. Walang sinabi. sinabi. Walang sinabi, Brother Wendell, sabi niya. Kanina, sinabi niya yan na walang nakasulat, walang sinabi. Sinabi niya yan. Brother Jan, hindi ko po lang sinabi yung walang nakasulat. Oo. Binasa natin. Binasa natin, pinakita natin, official gazette. So, sang-ayon ka ba nabasa natin ang naturang pahayag na nawalan siya ng malay at ginahasa siya? At sang-ayon ka ba na ang Court of Appeals pinanigan ang naturang pahayag? Iisa-isahin ko po. Sige, pakituloy po yung ating oras, Brother Jando. Go ahead. Pakituloy po yung oras. Ayan po. So una, doon tayo sa ipinipilit ni Brother Wendell sa Gazette noong 1942. Kung ang tanong po ninyo nakasulat, may nakasulat dyan. Pero ang tanong, tama ba yung unang pahanag po ninyo na yan ay isinalaysay pa ni Rosita Trillanes noong 1942? Nagkakamali po kayo. Hindi sinalaysay yan o binigkas man ng kapatid na Rosita noon sa Court of Appeal 1942, hindi niya sinalaysay yan. Yang nababasa po ninyo ay galing sa 1941 na sa lower court, talo. Talo yung apat na yon kasama si Rosita Trillanes. Ngayon, patunayan ninyo na noong 1941, may kaso ang kapatid na Manalo. Ang nagkakaso nga ay yung nag-aakusa naninirang Time. Sige, Brother Wendell, next question. Sunod na tanong. So, nang nakasulat sa official gazette at nireview ng Court of Appeals, sang-ayon ka na natalo si Felix Manalo sa Court of Appeals? Sagot, hindi po ako sang-ayon. Bakit po? Sapagkat noong 1944, nang dumating si General Douglas MacArthur, ang lahat po ng nangyari sa lahat ng uri ng batas sa pananakop ng Hapon ay pinawalang bisa. Pinawalang bisa ni General Douglas MacArthur noong 1944. Kaya yung nangyari noong 1942 na Court of Appeal ay wala pong balido. Ang katunayan, wala nga po kayong hawak na ganyan Wala kayong Court of Appeal na siya'y panalo. Sunod na tanong. Sabi mo na hindi nanalo si Rosita Trillanes. Objection, moderator. Sandali.
Objection po. Yes, anong objection? Hindi ko po sinabi yung paraan na binanggit nitong kausap ko po, moderator. Hindi ko po sinabi na hindi nanalo, kundi sinasagot ko lang ang kanyang katanungan na tanggap mo ba yung decision? Yun ang kanyang katanungan. Ang sagot ko po, hindi ko tanggap. Bakit po? Sapagkat noong Objection, 1944, moderator. mula kay... Saglit lang po. Objection, moderator. Yes, Brother Wendell, go ahead. Oh, kaya nga ang follow-up na yan, Hindi pa po ako hindi tapos. hindi niya matanggap Saglit lang po, na hindi pa po ako tapos. natalo si Hindi pa po ako tapos. Felix Manalo. Sige, Brother Wendell, wait lang muna, Brother Wendell. Patapusin muna natin siya. Patapusin niyo po ako. Sige, go ahead. Patapusin niyo po ako. Makikinig din po ako sa inyo kapag kayo po ang nagsalita. Sige, go ahead, bro. Ang aking objection sa pagkakataong ito ay yung pamamaratang po na salitang binigkas ko daw. Hindi ko naman binigkas. Alin yon? Yung sinasabi po niya na hindi ko daw hindi daw nanalo. O wala po akong ganong sinasabi. Ang sinasabi niya kanina na itinatanong ni Brother Wendell sa akin, kung tanggap ko daw ba yung desisyon noong 1942 sa Court of Appeal. Ang sagot ko, hindi. Bakit? Sapagkat yung Court of Appeal noong 1942, nang dumating si General Douglas MacArthur noong 1944, pinawalang bisa ang lahat ng iyan. Kaya hindi namin tanggap yung desisyon ng korte na walang bisa. Walang bisa nga eh. Brother Wendell, ano yung objection mo, Brother Wendell? Okay, ito ang sunod na lang na tanong. Sige, go ahead. Asan mabasa na ang desisyon ng korte pinawalang bisa ni MacArthur? Oh, give me time. Ito po, ipakikita ko at malamang sa malamang ay ititigil nyo na po yan, kapatid na Wendell, kapag naipakita ko. Ito po. Ito po ang website. Pansinin nyo pong maigi. Ito po. Anong webs? Ayan. Saglit lang po. Makikisuyo na lang, Brother Jando. E-library judiciary.gov.ph asset. At pagkatapos po, ang i-search po ninyo, mga kapatid, ay General Douglas MacArthur null and void all law, sabi doon. I-search nyo po yan, makikita nyo po yan ngayon. Pwede mo bang Objection. Yes. Saglit lang po. Saglit lang po. Nilihis na naman niya. Anong lihis? Ang po yung katanungan ko, katanungan. Wait lang muna, bro. Sandali. Huwag sabayan. Sige, Brother Wendell, go ahead muna, Brother Wendell, ano Nilihis yan? naman niya. Ang sabi niya, pinawalang bisa ang desisyon. Ang binasa niya, ang lahat na batas ay pinawalang bisa. Ang desisyon ng Court of Appeals, ang tanong ko. Ito nga po. Ayan, kinlik ko na wait po lang, yung link. Kinlik ko na po yung link. Ang sabi Ano ko dito, ba kasabi dyan? ito po. Mapapansin niyo po, merong numbering yan na 1, 2, 3. Yan po ang ating babasahin ngayon. Ito. On October 23, 1944, a few days after historic landing in Leyte, General Douglas MacArthur issued a nawala. Pagpasensyahan nyo na at medyo ito po kasi ay nasa internet. Ano po? Issued a proclamation. Ito po. Issued a proclamation to the people of the Philippines which declared, ito na po, alin-alin yung mga idineklara ni General MacArthur, that the government of the Commonwealth, di ba dyan nangyari yung Gazette, of the Philippines is subject to supreme authority of the government of the United States, the sole and only government having legal and valid jurisdiction over the people in areas of the Philippines of enemy occupation and control. That is number 1. Number 2, the law
the law, that the laws now existing, that is 1944, that the laws now existing on the statute books of the Commonwealth of the Philippines and the, tuloy natin, regulation promulgated pursuant thereto are in full force and effect and legally binding upon the people in areas of the Philippines, free enemy occupation and control. Ito na, number 3. Ito na po yung hinahanap ninyo. Brother Wendell, that all laws, ano pa? Regulations, ano pa? Processes of any other government in the Philippines than that of said Commonwealth are null and void without legal effect in area of the Philippines. Kaya yung nangyari noong 1942, pinawalang bisa, null and void. Ayan, nakasulat. Rajando. Brother Midan, nagbabasa rin kasi kami. Ang binanggit dyan na ninal and void yung mga batas, mga laws, mga batas. Ang tanong ni Brother Wendell, yung desisyon ng Court of Appeal, hindi ang laws. Saglit lang po. Hindi nyo po naiintindihan ang sinasaad ng number 3 na lahat ng batas. Saglit lang po. Na lahat ng batas. Bakit hindi ba bastas ang umiral noong 1942 sa inyong argumento? Brajando. Brother Wendell, anong anong objection mo? Lahat na batas, pero hindi sinabi na pinawalang bisa ang lahat ng mga null and void niya sandali muna. Brother Wendell, null and void. Wait lang muna, Midan. Hindi sinabi sa binasa niya na pinawalang bisa ang desisyon ng mga korte. Kaya nga, ang desisyon ng korte ay napublish sa official gazette. Yun na nga. Ano po ba ang kahulugan na na-official hanggang ngayon na-publish ng official gazette? Dahil official yan. At yung na-publish sa official gazette to fulfill the legal requirements of publication. So kung pinawalang bisa, di wala na yan sa official gazette. So hindi binanggit sa kanyang binasa na lahat na desisyon ng korte, Court of Appeal, pinawalang bisa. Supreme Court, ay wala ng bisa. So, Brother Midan, wait lang kasi nung nagbabasa rin naman kami, naka-post screen nga eh. Batay sa binasa mo, ang ninal and void yung lahat ng batas. Walang binanggit doon na pati ang mga naging desisyon ng mga korte pinawalang bisa. Ang mga batas ang sinabi. Nagkakamali kayo, Brother Jando. Ulit po ang basa. Number 3, bro. Number 3. Pakipasa number 3. Opo. That all laws. Ano pa? Regulations. And processes of kahit any other government in the Philippines, kasama po yung Court of Appeal dyan, any other government in the Philippines, ano po sabi? Ito po, null and void without legal effect in the Philippines. Wala ngang bisa. Brother Wendell, ano sabi mo dyan, Brother Wendell? Ang binanggit diyan, mga batas, hindi mga desisyon. At maliban dyan, lumabas na ang desisyon. At ang desisyon, basta nakalabas ang desisyon ng Court of Appeals, ang desisyon ng Court of Appeals ay final except when appealed to the Supreme Court. Yun. Hindi batas ang desisyon ng Court of Appeals. Desisyon na yan sa court, sa idinulog. Brother Jando. Wag mo wait lang muna, Brother Midan. Di ba tapos, Brother Wendell?
Ang mga batas, binanggit yan, ano ang pinawalang bisa, yung civil law, yung family law, property law, contract law, yung succession law, criminal law, private law. Hindi binanggit na pati yung mga naunang desisyon ng korte ay pinawalang bisa. Okay. So, yun din ang unawaan ko. Pero ang pinalalakhan niya, Brother Wendell, yung term processes. Yung term processes, doon siya parang ano tumaas yung kanyang tono kanina. Baka yung unawa niya sa term processes, kasama doon ang lahat ng desisyon. Yung ba ibig mong sabihin, Brother Midan? Opo. At kung mamarapatin po ni Brother Wendell, sapagkat mayroon naman tayong kasunduan na 1 minuto, makikita niya ang suportang referensya. Ito po. Pansinin niyo po, itong referensyang ito ay galing po saan? Malacanang Palace. By the President of the Philippines. Ito po ay sa panahon ni Osmeña. Dito nyo na po, word for word, mababasa yung Court of Appeal na hanap ninyo. Basa tayo. Ito, number one, that the Court of Appeals created and established under the Commonwealth. Di ba yan yung pinagmulan ng Gazette na inyong pinangahawakan? Time na bro, time na bro. Bro, time na bro. Time na bro. Time na po. Time na. So, alas 10 na rin. Paano po yung pagtatanong ko, Brother Jando? Bukas ulit tayo. Bukas natin ituloy. Bukas natin ituloy. Bukas ulit tayo. So bukas, dahil time na, bukas, ang mapahayag bukas si Brother Wendell naman. Tapos tatanong naman itong si Brother Midan. Request lang sa inyo para hindi tayo susundin ko yung ni Brother Russia Vista sa rulings niya na isang objection at isang counter objection lang. Kasi napansin ko ang daming counter objection. Doon tayo tumaas Brother Jando. Ano yun, bro? Kung maaari po, yung rules na gusto nyo pong i-apply bukas ay siguro sa mga susunod pang pagkakataon, iparanas nyo po sa akin yung rules na ipatupad sa akin. Yes, bro. The same lang, bro. Actually, bro, itong rule na binasa ko ngayon, bro, ito talaga yung rule namin sa doctrinal talakayan. Ito talaga yung rule namin So, hindi mo babago yan. So, bukas, tuloy tayo. Pero hindi naman na magpapahayag ng dadagdagan ko na lang itong rule natin ngayon na isang objection at isang counter objection. Kasi kung puro kayo banatan sa counter objection, doon tayo tumataas ang oras. Sa banatan sa counter objection. Rajendo. Yes, Brother Wendell. Natural naman may objection talaga dahil yes. Katulad sa tanong na nandun sa official gazette. Pagkatapos, malinaw ang binasa, retraction, kaya may objection. Yun na nga. Kasi may isang objection, isang counter objection. Kasi pag alimbawa, nag-objection ka, ka-counter siya, tapos ka-counter ka na naman, ka-counter na naman siya, puro na kayo counteran ng objection, doon tayo hahaba. Doon tayo hahaba. Total naranasan po sa pagkakataong ito na akong tinatanong na may ganung uri ng rules. Sige. For fair. Sige, for fair na lang. Bukas. At saka isang bagay pa po, Brother Jando. Ganun ulit tayo. Sige. Isang bagay pa po, Brother Jando. Ano yan? Bukas po ay Huwebes. At isa sa pangunahing tungkulin namin ay sumamba. Kung wala kayo? Wala kayo? Biyernes po. Biyernes na lang. Biyernes. Sige, Biyernes. Sige, Biyernes na lang kasi may pagsamba sila bukas. Biyernes na lang. Brother Wendell. Gawin na lang natin sa Lunes dahil may final vigil kami sa relative na namatay. At ililibing Friday. Sa Saturday. Sa Friday yan. Monday night na lang tayo. Sige, Monday night. Monday night. Sige, Monday night. Doctrinal talakayan tayo sa Monday night.
Okay, so dahil alas 10 na po ng gabi, pero for fair side sa side naman ni ni Midan, Brother Midan, is ngayon darating na Monday, hindi ko muna i-apply yung one objection, one counter objection. Kasi para naman fair naman sa side niya kasi naranasan niya kasi yun eh. So, ngayong Monday night, tuloy tayo. Basta request ko lang, wag masyadong daming counter objection. Doon tayo humahaba sa counter objection eh. Objection, counter objection, pero hindi ko muna i-implementa yung one objection, one counter objection this coming Monday night para fair naman sa side ni Brother Midan. So, tuloy lang natin itong pag-uusap na ito about doon sa official gazette at saka doon sa retraction na na issue. Okay? So ito ay isang maginoong talakayan. Maginoong talakayan. Ah, ikinagagala kong sabihin na wala namang ad hominem akong narinig. Wala akong ad hominem narinig. Sa side ni Baruwende, sa side naman ni Mida, wala akong narinig na ad hominem. Walang pangapos na latak. Okay na okay itong uli ng talakayan. So Monday night, balik tayo sa Monday night at yun ang ating talakayin. And then, hindi ko muna implementa yung one objection, one counter objection para fair sa side naman ni Brother Midan. Then ngayon darating na Monday night, magpapahayag naman for 5 minutes si Brother Wendell Talibong naman, and then si ang tanungan naman si Brother Midan. Ulitin ko ha, ang Monday night doctrinal talakayan, pagkatapos po ng ating greetings, diretso na kaagad yan. Walang topic. Brother Okay? Jando, ang pinagtitignan lang po namin sa kasalukuyan ng inyong link ay Romel Palma yata ang pangalan po. Ano bibigyan ng link sa inyo si Romel Palma? Pinopost niya po yon, kaso kanina wala po siyang ipinost maging sa mga nakaraang araw. Sa madalit sabi, nakikisuyo kami na kung maaari ay i-post na po niya para na sa ganun ay agad-agad mapuntahan po namin. Ito bro. Nagutos Ito bro. kami kanina ng followers namin na manood sa inyo para makapag-comment. Mahirap mag-comment sa inyo dahil may subscriber po muna eh. Ito ha, Okay, yung ating Brad Jando. yung ating link, Brad Jando. yung ating Kung mahirap sa kanila dyan sa inyo mag-comment dahil kailangan mag-subscribe, dito na lang sa akin dahil kahit di kayo mag-subscribe, pwede kayo mag-comment. Ala, pagtutulong-tulungan ninyo kapatid. Minumute mo naman si Tinig ng Karunungan, kapatid na Wendell. Ala, Ikaw naman. Hindi ko minumute siya. Kahit Kahapon, kailan. mute mo. Kahit kailan hindi ako nag-mute. Pero meron kasing mga ibang mga moderator diyan na di nagustuhan nila minumute nila. Hindi ako yan. No? Ang ibang mga moderator. So, pakiusap natin sa mga moderator, wag niyong i-mute. Basta wag lang yung grabe ang pahayag na bawal sa YouTube policy. normal talaga yung brother na kapag may below the belt na at against sa policy na ng kailangan talagang i-mute yun kasi madadamay yung channel namin doon. Alangan na hayaan namin na yung aming channel yung mananagot. So ito na lang. Monday night, ulitin na, Monday night, Brother Wendell ang mahayag, 5 minutes. Ikaw naman tanungan. The same rule pa rin ang gagawin natin. Pakiusap lang, wag masyadong marami yung counter objection para hindi tayo masyadong mahaba. And then May nag-message dito si yung mahilig mag-mute si Shadow Con, sabi niya may mga ad hominem kasi sila. Ad hom. Sorry po Wendell kasi mga bastos yung comment. Ayun, kaya sila minumute kasi dahil naman sa mga comment nila. And then yung Zoom link namin, Brother Midan, talagang hindi namin yan pinopost kasabay ng aming live. Hindi namin pinopost kasabay ng aming live kasi yung mga manyakis kasi ng mga taga-ibang bansa, pag nakita yung Zoom link, papasok sila, nagpapalabas ng ano-anong porno ng mga video. Nadidistract yung aming mga kasamahan sa Zoom dahil sa pinapakita ng mga porn video. Kaya Ganito na lamang po, hindi Kuya na Jando. Sa ito po yung suggestion ko lamang,
Ah, i-message ko po si ay hindi, yung viewers na lang po namin ang magme-message sa kanya yung nakakuha ng link. Wait lang bro, di ba ako tapos salita? Yung aming Zoom link, official ko yung pinopost sa Facebook page ko na straight to the point. Straight to Straight the to the point. point. Oh, straight to the point. Ang profile niya mukha ko. Oh. Hindi ko siya Saglit lang po. sinasabay sa live. Po. Oh, hindi ko siya sinasabay sa live dahil pag nakita ng mga manyakis, papasok sila, papakita sila ng mga malalaswang mga video. Kaya talagang ipinopost ko siya sa ibang page para hindi agad ma-detect. Oh, siya ay nasa Facebook page na straight to the point. Ang profile pic ay mukha ko. Yun. So, dahil doon, hindi nila basta-basta mapasok. Kasi pag nakapasok sila, sunod na yung mga ano na yan, yung mga post nila. Kaya mahirap na tayo nag-uusap ng about sa pananampalataya, moral, doctrinal, tapos papasok napakamanyak. Hindi ko papayagan yun. Kaya Sige po, ganun na lang po. ano na lang, doon na lang kayo mag-follow up sa Facebook page ko na straight to the point. Ang profile pic ko, mukha ko, at doon yung makikita nakapost yung mga, actually nakapost siya yung Zoom link natin, ano. Oh, nakapost talaga siya palagi every time na mag-live tayo. Doon na lang kayo mag-update, bro, para hindi kayo habol ng habol kung sino yung magbibigay sa inyo ng link. Doon lang po yung link natin. Okay, okay na ba yung bro, Midan? Opo, maraming salamat po sa bumubuo ng punto por punto at sa lahat po ng aming mga viewers din na sumuporta sa TikTok Live. At sa mga gusto pong sundan kami po ay live gabi-gabi sa aming TikTok Live. Lahat po ay pinapayagan naming umakyat doon sa paraang magtatanong o di kaya ay makikipagdiskusyon. Kung sino man po ang gustong pumunta doon, mag-download lang kayo ng TikTok account ninyo at i-search nyo lang po ang The Revealers. Yun po yung may 150,000 followers, nag-iisa lang po yun. At kung gusto nyo naman kaming sundan sa aming ibang platform, makikita nyo rin po yan yung 180K followers sa Facebook account. Salamat po Kuya Jando at Brother Wendell. Salamat po. Maraming Ah, salamat, kapatid oh. na Idan at sa mga kasama Recording mo. Maraming stopped. salamat. Oh, at saka sana matapos itong issue na ito, dalian niyo. Doon naman tayo sa doktrina. Doctrinal naman tayo para yung mga doctrinal natin na lagi binagbabangayan. Yun naman ang pag-usapan natin kasi kung matapos na ito, kaya sana bilisan ninyo. Brother Dok- Jando, kung magkataon po, kung papayagan niyo po kami na sa ganitong paraan kami haharap, lahat ng doktrina po na inyong tinututulan, haharapin po namin lahat. mas maganda yung yung mga laging laging banggaan ng INC sa Katoliko, yun natin pag-usapan. Okay ka doon, Midan? Okay kami Opo, doon. basta ang sa amin, Brother Jando, ganito lang po kami nakikipag-usap, nakikipagtalakayan. Hanggat pinapayagan niyo po ang ganitong sitwasyon namin, lahat po ng diskusyon ay hinaharap po namin, wala po kaming inaatrasan. Yun na nga. Okay sa amin yung mga talakayan na matino kausap. Pero yung puro ad hominem, puro patutsyada, puro below the belt, yun ang aming tinitigilan kasi hindi kami interested sa mga ganon. Pero sa iyo naman, based na nakita ko naman sa iyo, nakikipagtalakayan ka, do medyo may mga at least matino naman, wala naman akong nakitang below the belt eh. Wala akong nakitang mga ad hominem. So okay, tuloy natin to. Pagkatapos ng inyong issue dito sa kay Rosita Trillanes, lipat naman tayo sa mga doctrinal issues naman ng INC versus Katoliko. Okay ba yung Brother Midan? Okay po ako doon. Salamat Okay. po ng marami. Sige, thank you sa iyo, Brother Midan. At nagpagbigay ka na ba ng iyong huling mensahe at pasalamat? Ang huling mensahe ko po ay sana po magsuri po kayo mga kaibigan. Dati po akong sakristan katoliko at ngayon ay masiglang iglesia ni Kristo na. Sa paraang ang salita ng Diyos ang naging saligan, ako po ngayon ay
naging mananampalataya sa tunay na Diyos. Kung ano man po ang mga doctrinal issue sa magkabilang panig, ang akin pong ipag-aanyaya sa inyo na maging saligan ay ang Biblia. Alinman pong katuruan ang hindi makita sa Biblia, na hindi isinalig sa Biblia, kundi nabuo lamang sa paraang ito'y napagpasyahan, hindi po dapat tanggapin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Brother Wendell, ikaw naman, Brother Wendell. Okay, maraming salamat din kay kapatid na bro Idan. At yon, alam naman natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid na kulang ang kaalaman. Pero nagtaka lang tayo, bakit parang kumambyo at ilihis? So, abangan ninyo sa susunod mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So here we are